Merong gantimpala. Ngayong pinagpala ka na ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Marunong ka pa bang umiyak sa harapan ng mahal na Panginoon? Pure pa ba? Totoo pa ba, mga minamahal? Ang lahat ng ginagawa mo sa harapan ng mahal na Panginoon? Naglilingkod ka pa ba rin? Ka pa rin ba sa mahal na Panginoon katulad ng dati? Mga minamahal, nandoon pa ba yung unang pag-ibig natin sa Diyos? Habang naglilingkod? Amen? Baka gumagawa na lang tayo kasi merong nakatingin. Mga minamahal, yung paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, baka hindi na katulad ng dati. Mga minamahal, minsan yung iba, mga minamahal, gumanda lang ang buhay. Nagkaroon lang ng kasaganaan ang buhay. Hindi na marunong umiyak sa harapan ng mahal na Panginoon. Amen? Lahat mo ay magsabi ng praise the Lord. Yung iba gumanda lang ang buhay. Hindi na marunong umiyak sa harapan ng mahal na Panginoon. Wala nang pagsusumamo, mga minamahal, ang pakikipag-ugnayan sa Diyos. Napaka-dry na, mga minamahal. Napaka-dry na ng pakikipag-ugnayan sa mahal na Panginoon. Wala nang kabuhay-buhay ang paglilingkod sa Diyos. Amen. Amen. Sinasabi natin, marunong pa tayong umiyak, palakpak lang, hindi natin maibigay ng tudo sa mahal na Panginoon. Kinapapaguran pa natin. Praise the Lord. Akala ba natin hindi yan nakikita ng Diyos? Akala ba natin, mga minamahal, hindi nararamdaman ng mahal na Panginoon yung ating po mga ginagawa? Akala natin, baliwala lang sa mahal na Panginoon. Hindi yan baliwala sa mahal na Panginoon. Habang ginagawa mo yan, mga minamahal, ang Diyos po ay nalulungkot. Amen. Hindi siya natutuwa. Kasi kaya ka pinagpala ng mahal na Panginoon, mga minamahal, para mas lalo kang maging malapit sa Diyos, hindi para malayo. Praise the Lord! Mga minamahal, alam nyo itong talatang ito, itong topic natin, mga minamahal, ito po ay reminder. Nagpapaalala ang mahal na Panginoon. Praise the Lord! Kasi hindi naman laging maayos ang ating paglilingkod. Hindi natin pwedeng sabihin perfect ang paglilingkod mo sa Diyos. Dumadating na nagkukulang ka, mga minamahal. Dumadating na ikaw yung nasusunod sa iyong sarili. At kapag nakita na ng mahal na Panginoon yun, doon na pumapasok na nagpapaalala ang Diyos, nagre-remind ng mahal na Panginoon para baguhin mo yung takbo ng paglilingkod mo sa mahal na Panginoon. Ayaw ng mahal na Panginoon na manatili kang ganun. Amen. Palakpakan natin ng malakas na palakpak. Palakpak na nakaabot sa pandinig ng mahal na Panginoon. Pinagpala ka lang ng mahal na Panginoon, hindi ka na marunong manalangin. Hindi ka na marunong umiyak, wala nang pagsusumamo, mga minamahal, ang iyong pakikipag-ugnayan sa Diyos. Wala nang kabuhay-buhay ang paglilingkod mo sa mahal na Panginoon. Mga minamahal, hindi dapat mawala, mga minamahal, hindi dapat mawala ang pagtangis, ang pagsusumamo, mga minamahal. Sa tuwing tayo po ay nakikipag-ugnayan sa mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi dapat mawala ang eagerness, ang pagsusumikap natin sa paglilingkod. Amen. Praise the Lord. Lahat mo ay magsabi ng praise the Lord. Mga minamahal, tingnan natin ang paglilingkod ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Sila kasi yung pinaka-good example. Pagdating sa paglilingkod sa Diyos, mga minamahal, noon, nagsimula ang gawain ng mahal na Panginoon, nagsisimula pa. Ang ating mga magulang sa mahal na Panginoon, mga minamahal, palagi silang tumatangis sa harapan ng mahal na Panginoon. Palagi silang umiiyak sa harapan ng mahal na Panginoon. Lalo na, nung dumaan mga minamahal sa matitinding trials ang gawain ng mahal na Panginoon. Ngayong pinagpala na ng mahal na Panginoon ang gawain ito, marami na ang nasave, marami ng mga himala ang nangyari. Mga minamahal, hindi po nawawala yung pag-iyak, yung pagtangis.
Amen? Lahat mo ay magsabi ng praise the Lord. Hindi po nawala yung pagtangi sa harapan ng mahal na Panginoon. Walang araw, mga minamahal, na hindi po sila tumatangis sa pakikipag-ugnayan sa mahal na Panginoon. Ang kanilang pag-ibig sa Diyos ay palalim ng palalim. Hindi po nawala. Amen. Amen. Lahat mo ay magsabi ng praise the Lord. Hindi po nagbago yung kanilang pakikitungo sa mahal na Panginoon. Kahit pinagpala ang gawain, nandoon pa rin ang pagsusumikap sa paglilingkod. Kasi alam ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon, mga minamahal, na doon po sa paglilingkod na wala na pong pagsusumikap. Wala nang ka-effort, mga minamahal. Hindi po nagtutuloy-tuloy na magbukas ang pinto ng mahal na Panginoon. Kaya minsan, tingnan mo, pag nanalangin ka, wala kang napala sa prayer mo. Hindi ka na-revive sa pagdalo mo. Nandoon ka sa kalagitnaan ng pagpupuri, pero hindi ka na-revive. Mga minamahal. Pumasok ka rito ng malungkot, umuwi ka ng malungkot. Pumasok ka rito ng ganon, mga minamahal, umuwi ka ng walang nagbago. Mga minamahal. Amen? Praise the Lord. Lahat mo ay magsabi ng praise the Lord. Hindi po nagtutuloy na magbukas ang mahal na Panginoon ng pinto doon sa paglilingkod na wala ng pagsusumikap, doon sa panalangin na wala na pong pagsusumamo, mga minamahal. Kaya iwasan po natin yung paglilingkod na palaging nasa comfort zone. Amen. Ayaw ng pagtitiis. Ayaw ng paghihirap, ayaw ng sakripisyo. Amen? Praise the Lord. Lahat mo ay magsabi ng praise the Lord. Mga minamahal, tandaan natin, mga minamahal, na lahat ng mga bagay na ginagawa natin sa harapan ng mahal na Panginoon ay mahalaga sa Diyos. Praise the Lord. Palakpakan natin ng malakas na palakpak. Palakpak na nakaabot sa pandinig ng mahal na Panginoon. Lahat mo ay magsabi ng praise the Lord. Mga minamahal, ang pagtangi sa harapan ng mahal na Panginoon ay mayroon pong magagawa sa ating mga panalangin. Tingnan nyo, mga minamahal, si Haring Ezekias. Sabi ng mahal na Panginoon kay Propeta Isaias, puntahan mo si Haring Ezekias na aking lingkod. Sabihin mo sa kanya na ihanda niya ang kanyang bahay, ang kanyang pamilya, sapagkat siya'y mamamatay na at hindi na mabubuhay pa. Pagkatapos na marinig ni Haring Ezekias, mga minamahal, yung pinapasabi ng mahal na Panginoon sa kanya, sa pamamagitan ng Propeta Isaias, mga minamahal, ano ang kanyang ginawa? Siya po ay lumuhod, tumangis. Tumangis siya sa harapan ng mahal na Panginoon, mga minamahal. Habang siya po ay nananalangin sa harapan ng ating mabait na Diyos, habang siya ay nakikipag-usap sa harapan ng ating mahal na Panginoon. Hindi pa nakalayo ang propeta, pinabalik na ng mahal na Panginoon. Ano ang sabi ng mahal na Panginoon kay Propeta Isaias? Sabihin mo kay Haring Ezekias na narinig ko ang kanyang mga panalangin. Nakita ko ang kanyang pagluha. Narito, pagagalingin ko siya, sabi ng mahal na Panginoon. Pagagalingin ko siya, hindi pa siya mamamatay. Ang buhay niya ay madadagdagan pa ng 15 taon. Mga minamahal, lahat mo ay magsabi ng praise the Lord. Yung sinabi ng mahal na Panginoon, nangyari ba yun sa buhay natin? Nangyari po yan. Kaya nga meron tayong mga patotoo. Iba't ibang mga patotoo ang ating naranasan. Ibang patotoo ang ating narinig. Iba't ibang mga himala ang ating naranasan. Iba't ibang himala ang ating nasumpungan, mga minamahal. Ang ating nakita. Lahat may magsabi ng praise the Lord. Nangyari po yan sa buhay natin. Naranasan natin mismo. Ako naranasan ko yan sa buhay ko. Nung nasa lunak pa tayo, palipat na tayo rito. Mga minamahal, bilabid ko nagkasakit. Payat na, di na kumakain. Akala ko noon, mga minamahal, mawawala na ako ng asawa. Namamaalam na.
Dahil yung kanyang karamdaman ay matindi. May kasamang pagod at binat, delikado pala. Dahil sa ako'y may maraming gampanin sa kahabagan ng mahal na Panginoon, hindi ko siya maasikaso. Pinauwi ko siya sa kanila. Sabi ko sa kanya, umuwi ka muna, magpaalaga ka muna sa mga magulang mo. Hindi kita maalagaan dito. Pero napag-isip-isip ko din, mga minamahal, na bakit ko pa siya pauuwiin? Malakas ko siyang kinuha. Bakit ibabalik ko siya ng may sakit na? Bilang padre di pamilya, mga minamahal, tayo ang dapat mag-alaga sa ating pamilya, hindi yung iba. Amen. Turuan natin ang ating mga anak, mga minamahal, na matutong maglingkod sa Diyos, matutong magsumamo sa mahal na Panginoon. Praise the Lord. Mga minamahal, kinuha ko uli, dinala ko uli sa bahay, sa pastoral, inalagaan ko, kahit na mahirap. Pinagsasabay ko yung aking duty at pag-aalaga sa kanya. Noong mga panahong yun, talagang malungkot din ako dahil ang nanay ko, kakukuha lang ng mahal na Panginoon, nagre-recover pa ako. Tapos yung asawa ko, namamaalam. Mga minamahal, nalulungkot ako. Dahil naturuan na tayo, napangaralan na tayo ng ating mga magulang sa mahal na Panginoon. Meron ng iniwang turo, paano tayo magsumamo, paano tayo didinggin. Paano tayo, mga minamahal, abutin ang mapagpalang kamay ng ating mahal na Panginoon. Naturuan na tayo. Itong pangaral na to, mga minamahal, hindi na bago sa atin. Ito'y dati na, dahil mula nung makilala natin ang mahal na Panginoon, naturuan na tayo. Nasa atin na lang kung ipapamuhay natin. Amen. Mga minamahal, sabi ng ating mahal na pastor, pag nangailangan ka, kahit na nasa bingit na ang iyong buhay, manalangin ka. Magtiwala ka. Kaya ang ginawa ko noon, mga minamahal, doon sa fasting house, doon kami nakatira. Sinarado ko yung aming area. Yung aming tinutulugan, yung parang box. Mga minamahal, doon kami, dalawa. Nanalangin kami doon, mga minamahal. Tumangis kami, kasi yun ang sabi. Tumangis ka sa harapan ng mahal na Panginoon. Pag umiyak ka sa harapan ng mahal na Panginoon, mga minamahal, ang Diyos ay maaawa. Ang Diyos ay mahahabag, mga minamahal. Kapag tumulo na ang luha mo, maaawa ang Diyos. At makakamtan mo yung katugunan ng mahal na Panginoon. Mga minamahal. Kaya nga ang prayer, ito yung isa sa mga, ito yung pinakamabisang gamot sa lahat ng uri ng sakit. Amen. Lahat mo ay magsabi ng praise the Lord. Tumangis kami sa mahal na Panginoon. Mga minamahal. Umiyak talaga kami sa harapan ng mahal na Panginoon. Yung pagtangis na wala ka ng ibang aatrasan. Yung wala ka ng ibang inaasahan kundi ang Diyos lang. Yung pinipilit mong kuhain sa mahal na Panginoon, yung hinihingi mo. Mga minamahal. Kulang na lang maglupasay ka para ibigay ng mahal na Panginoon sa iyo. Mga minamahal, after naming manalangin sa first prayer ng mahal na pastor, alam nyo, yung asawa ko na hindi na kumakain, biglang naghingi ng pagkain. Tapos nagtuloy-tuloy. Mga minamahal, lumakas ng lumakas hanggang siya po'y tuluyang gumaling sa kahabagan ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang malakas na palakpak. Palakpak na nakaabot sa pandinig ng mahal na Panginoon. Kaya kapag nanalangin ka, may kailangan ka, huwag kang mahiyang umiyak. Amen. Huwag mong pipigilin ang luha mo. Paano maawa ang Diyos sa'yo kung ang panalangin mo walang kabuhay-buhay? Praise the Lord. Lahat mo na magsabi ng praise the Lord. Mga minamahal, tandaan natin sa bawat pagluha natin, nakikita ng Diyos. Mga minamahal, yan ang nagpapahipo sa puso ng mahal na Panginoon. Kahit gaano ka pa kamakasalanan, kahit gaano pa karaki ng pagkukulang mo, nagpabaya ka, mga minamahal, pag tumulo ang luha mo, nagsumamo ka, walang duda na patatawarin ka ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang malakas na palakpak. Palakpak na nakaabot sa pandinig ng mahal na Panginoon. Psalms chapter 51, verse 10 up to 12. Colossians chapter 2, verse 10. Maghanda ang ating manunugtog.
Dito po sa mga awit, ang kabanatay 51 at ang talatay 10 hanggang 12, ito po sinasabi, likhain mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, na magbago na kanang isang matuwid na espiritu sa loob ko. Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. 12, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan mo ako ng kusang espiritu. Amen. Dito po sa aklat ng mga taga-Kolosas, Kapitulo 2, ang talata po ay 10. At sa Kanya kayo'y napuspos na siyang Pangulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Amen. Palakpakan natin ng malakas na palakpak. Palakpak na nakaabot sa pandinig ng ating mahal na Panginoon. Ang lahat mo ay magsabi ng praise the Lord. Huwag mong hahayaan na madungisan ang puso mo. Mga minamahal, tingnan nyo si King David. Mga minamahal, hindi siya nagpabaya. Ano ang sabi niya? Mahal na Panginoon, likhaan mo ako ng, anong sabi ng 51 verse 10? Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, O Diyos, at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. Sabi ng verse 11, huwag mo akong paalisin sa iyong harapan at huwag mong bawiin ang iyong santong espiritu sa akin. Sabi ng 12, ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas at alalayan ako ng kusang espiritu. Lahat mo ay magsabi ng praise the Lord. Huwag mong hahayaan na madungisan ang puso mo, mga minamahal. Dahil kapag yan ay nadungisan, isang bagay ang mangyayari, titigas yan. Pag yan ay tumigas na, mga minamahal, hindi ka na makakaiyak sa harapan ng mahal na Panginoon na katulad ng dati. Amen? Praise the Lord. Lahat mo ay magsabi ng praise the Lord. Huwag mo ring isipin, mga minamahal, na wala ka ng kailangan sa Diyos kasi nasa iyo na. Huwag mo ring isipin na wala ka ng kailangan sa mahal na Panginoon kasi meron ka ng magandang kalagayan. Kasi baka pag yan ang iniisip mo, baka mawala ng pagsusumamo yung pakikipag-ugnayan mo sa mahal na Panginoon. Amen. Wala ka ng kailangan kaya hindi ka na kailangan umiyak. Hindi mo na kailangan magsumamo kasi meron ka na Mga minamahal. Praise the Lord. Lahat mo ay magsabi ng praise the Lord. Huwag mong iisipin, mga minamahal, na wala ka ng kailangan kasi nasa iyo na. Meron ka na. Mga minamahal, lahat mo ay magsabi ng praise the Lord. Baka mawala ng pagsusumikap, ng eagerness, ang paglilingkod mo sa Diyos. May mga bagay po, mga minamahal, na hindi po nakukuha sa kayamanan. Tandaan natin yan, mga minamahal. Merong mga bagay na hindi po nakukuha sa kayamanan. May mga bagay na hindi po nakukuha sa propesyon. Mga minamahal, lahat mo na magsabi ng praise the Lord. May mga bagay po na hindi po nakukuha, mga minamahal, sa propesyon. May mga bagay na nakukuha lamang po kung sa papaano ka maglingkod sa Diyos. Mga minamahal. Amen? Lahat mo na magsabi ng praise the Lord. May mga bagay na nakukuha lamang po sa pamamagitan ng pagtangis sa harapan ng mahal na Panginoon. Hindi ka magkakaroon ng satisfaction, mga minamahal, kung wala ang mahal na Panginoon sa buhay mo. Tandaan natin yan, mga minamahal. Hindi ka makukumpleto. Palagi kang may kulang. Mga minamahal, palagi kang makakaramdam ng emptiness. Amen? Lahat mo na magsabi ng praise the Lord. Kasi kung pera lang, mga minamahal, wala na sanang mayaman na nalulungkot. Kung pera lang ang kailangan ng tao, wala na sanang mayayaman na may anxiety, may depression. Wala na sanang mayayaman na nalulungkot. Wala na sanang mayayaman na nagpapakamatay dahil sa kalungkutan. Kung pera lang ang kailangan. Kung pera lang ang sagot sa lahat ng bagay. Mga minamahal. Hanggat wala sa iyo ang mahal na Panginoon, hindi ka magkakaroon ng satisfaction, mga minamahal. Palagi kang may emptiness. Lahat mo na magsabi ng praise the Lord, mga minamahal.
Tandaan natin kapag ang puso natin ay laging malinis, mga minamahal, hindi mahirap umiyak. Hindi mahirap magsumamo. Diba? Naalala mo noon, mga minamahal, nung walang bahid ang puso mo, ang daling magtaas ng kamay, hindi mahirap. Hindi mahirap pumalakpak. Mga minamahal, hindi mahirap magpuri. Hindi mahirap abutin ang presensya ng mahal na Panginoon. Amen? Palagi kang may pagsusumamo kasi para sa iyo, ang mahal na Panginoon ang kasagutan sa lahat ng bagay. Para sa iyo, mga minamahal, ang mahal na Panginoon, mga minamahal, ang higit sa lahat ng bagay. Number 1, lagi ang mahal na Panginoon. Amen. Lahat mo ay magsabi ng praise the Lord. Aani ka ng may galak sa pagluha mo, mga minamahal. Pag tumangis ka sa mahal na Panginoon na malinis ang puso mo. Amen? Hindi ka uuwi nang wala lang. Uuwi ka, mga minamahal, ng may kagalakan. Palakpakan natin ng malakas na palakpak. Palakpak na nakaabot sa pandinig ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, hindi makakalimutan ng Diyos ang bawat gawa natin. Anytime dumating ang mahal na Panginoon, mga minamahal, hindi ka makakalimutan ng Diyos na isama. Amen? Palagi kang may kasiguruhan. Praise the Lord! Tumayo tayong lahat, mga minamahal. Tayo po'y umawit sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, purihin ang ating mahal na Panginoon. Kilala tayo ng Diyos. Hindi tayo makapagtago sa mahal na Panginoon. Mga minamahal. Bawat gawa mo, mga minamahal, bawat patak ng luha mo, nakikita ng mahal na Panginoon. Gusto ng mahal na Panginoon na yung kalungkutan mo ay palitan ng kagalakan ng mahal na Panginoon. Gusto ng mahal na Panginoon na yung mga sakripisyo mo ay palitan ng pagpapala ng mahal na Panginoon.